Ito ang 3 tips ko para gumaling ka sa trading journey mo. Yan po ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago natin simulan mga ka-traders, kung bago ka pa lamang pala sa aking mga social media accounts, ako nga po pala si Christian J. Asena, sa po tayong Junior Financial Analyst na kung saan gumagawa tayo ng mga contents about sa trading, investing, personal finance, and economics. Kaya naman mag-like ka na, mag-subscribe ka na at i-follow mo na tong channel na to para nang scale marami kang matutunan. So let's start. Unang-una po, definitely kailangan po natin magkaroon ng trading watch list. Kasi po, yung mga ibang baguhang traders or even kahit hindi baguhan, no, kahit medyo nag-i-improve na sila sa trading, wala silang trading watch list or listahan ng mga prospects na pwede nilang i-trade, no, yung may mga opportunities. Ngayon, ako po personally, ang ginagawa ko pa bukod sa general watch list ay meron din po akong sector by sector, industry by industry na watch list, no. For example, nagte-trade po ako ng US stocks, no. Meron po akong consumer stocks watch list. Okay, meron po akong property sector watch list at meron din po akong technology sector watch list. Mas systematic ka at mas organized yung iyong pagtatrade, no, kapag ka may organized ka na watch list. Okay? So number 2 po, definitely ang kailangan natin dito proper risk management. Syempre kahit magaling ka magplano, mag-trade, no, mag-execute, kung medyo pumapalpak tayo sa risk and reward ratio, medyo mababa yung win rate mo, ay syempre medyo maihirapan pa rin tayo maging profitable in the long run, no? Kasi risk to reward ratio, kahit minsan maraming panalo mo sa isang trade mo, kinakain lahat ng panalo mo or ang nagiging ended up pa losing, no, or talo yung negative tayo sa ating portfolio, no. Kaya ang importante dito, syempre having that proper risk management setup na hindi ka basta-basta nagte-trade hangga't hindi mo inaral, hindi ka basta-basta nag-e-entry hangga't sa tingin mo ay hindi pa tamang timing, kasi mas magiging risky yung trade na yon para sa iyo. Okay? And lastly, number 3, ang pinaka-importante, syempre, para matrack mo yung trading performance mo at syempre gumawa ka at itrack mo, isulat mo sa trading journal yung iyong trading setups, no, yung iyong trading results, 'di ba? So ibig sabihin ng trading, tinatawag natin na trading journal, ilista mo diyan, no, kahit talo yan o panalo, para syempre matrack mo yung performance mo, yung tinatawag natin na result mo, because results don't lie, 'di ba? Kung profitable ka, makikita natin yan sa trading journal mo, 'di ba? Kung mataas yung win rate mo at ano yung mga statistics and records mo ng iyong pagte-trade, no? Kaya naman guys, yan yung aking 3 tips, okay, advices, words para sa inyo para mag-improve ang iyong trading journey. Kaya naman guys, no, follow for more contents like this.